Isa ang climate change sa itinuturong dahilan ng mga pagbaha gaya ng sa katatapos ng nahagupit ng bagyong Karina at Habagat. Pero ano nga ba ang koneksyon ng climate change sa mga nararanasan nating pagbaha? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga sa ating lahat. Kahit alam ko na may mga tao pa rin na hindi pa rin maganda ang kanilang umaga. Alam naman natin na marami pa ring tao ang hanggang sa ngayon ay may tubig pa sa kanilang paligid at yung iba naman ay madumi ang kanilang mga kapaligiran pati ang loob ng kanilang mga bahay, mga putik ng pinasok ng tubig nitong nakaraang bagyo o ng bagyong Karina na kung saan nagdala ito ng napakalakas na ulan at hangin at napakalaking baha. Hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga karatig pook. Pag-usapan po natin ang ugnayan ng baha sa climate change. Kahapon po sinabi ko na napaka-complicated ng mga causes ng baha at hindi ko sinasabing ang climate change lamang ang dahilan kung bakit bumabaha. Pero definitely, kailangan magkaroon ng tubig para magbaha. Yung mga dahilan na binanggit ko tungkol sa sea level rise, tungkol sa pagbabara ng mga kanal at estero, ang pagbaba ng ating mga lupa o yung tinatawag na subsidence, yan ay nagko-contribute. Pero, sabi ko nga, kailangan muna magkaroon ng tubig na malakas, ang buhos, galing sa pag-ulan, para magkaroon ng baha. At anong kaugnayan nito sa climate change? Ano ba yung climate change na yan? Alam mo kung titingnan po natin, kung babalikan natin ang ating biology, ang mga tao at ang mga hayop, ang binubuga po natin ay carbon dioxide at ang ating binibreathe in, kung hihingan natin ay oxygen. Ang mga halaman naman po at ang mga puno, ang kanila namang hinihinga papasok ay carbon dioxide at ang hinihinga naman nila palabas ay oxygen. So napakaganda nga eh. Kasi kung ano yung nilalabas natin, yun naman ang kailangan ng halaman at puno. At kung anong nilalabas nila, yun naman ang kailangan natin. Nagkataon na masyadong dumami na ang populasyon ng tao. Masyadong bumilis ang industrialisasyon. Lumawak ang pangangailangan natin sa fossil fuel. Kaya lumaki ang lawak ng mga bumubuga ng carbon dioxide. Unfortunately, habang lumalaki ang populasyon, lumalawak ang mga pamayanan, tumitindi ang industrialisasyon, kailangan din natin ng mga espasyo na pagtatayo ng ating mga industriya at bahay. Kaya kailangan natin putulin ng kahoy, ang mga halamanan, kailangan natin i-convert sa mga industrial parks, mga subdivision. So nagkaroon ng imbalance. So kakaunti na ang mga halaman na humuhit-hit ng carbon dioxide, samantalang ang dami na ng tao at industriya na bumubuga ng carbon. Kaya ang dami ng carbon sa atmosphere. Ano ngayon ang epekto po nito? Bakit may kaugnayan ba ito sa baha? Ito ang tinatawag kasi natin na climate change. Umiinit ang ating klima dahil sa ang dami ng carbon sa atmosphere. At kapag po nagkakaroon ng tinatawag natin na global warming, mas nagiging matindi o mabagsik ang mga ulan at bagyo. Mas napapalimit, mas lumalakas, mas nagiging ang hagupit nito may tumitindi. Mas maraming ulan. Nagiging mas marami ang extreme weather events. So yon ang nagiging ugat ng baha. Kaya nagkakabaha dahil may climate change. Ano naman ang kaugnayan nito sa jeepney? Kasi alam niyo po sa Pilipinas, ang isa sa mga pinakamalakas na source ng carbon emissions ay ang transportation sector. At wala naman po tayong matinding industrialisasyon eh. Ang transportation sector po ang pinamakalaki ang kontribusyon sa carbon emissions. At dito, 40% ang galing sa lumang mga jeepney. Kaya naisipan ng ating pamahalaan na i-modernize ang jeepney. Palitan ng mga makina ng mga yan. So ito po ang dahilan kung bakit mahalaga ang jeepney modernization. Ngayon naintindihan natin ang pangamba na makakaapekto to sa ekonomiya ng mga mahihirap sa kabuhayan ng ating mga jeepney drivers. Kaya nga po dapat ang gawin natin, ang gawin ng pamahalaan ay siguraduhin na matutulungan natin, meron tayong suportang ibibigay sa mga madi-displace
meron tayong ibibigay sa kanilang alternatibong kabuhayan o kaya tutulungan natin silang makabili ng mga bagong jeepney. Ikalawa na pangamba ng marami. Sinasabi nila na ang jeepney daw cultural icon na yan. Kaya ako nga mismo nung una makita ko yung modelo ng modern jeepney, sabi ko ano ba yan, parang kahon. So, gawin natin ang ikip natin yung tradisyon, ikip natin yung design ng traditional yung jeepney, pero palitan natin ng makina at nakikita naman natin yan ngayon. May mga jeepney ganyan na ngayon na moderno ang makina, hindi masyadong nagbubuga ng carbon sa atmosphere, pero traditional pa rin ang iyari nito. Kaya ko to po sinasabi kasi na nakarating sa atin yung sinasabi ni Senator Francis Escudero na siyang presidente ng Senado na pinagalitan niya ang ahensya na siyang namumuno ng pagmomodernize ng jeepney para wala daw silang karapatan na tanggalan o magmodernisa na naalisan ng prangkisa ang mga operators ng jeepney na hindi moderno. Bagamat may punto nga naman, gawin nating maayos ang paglilipat at mukhang marami naman na ngayon ang mga tao na ang mga jeepney operators, jeepney drivers na nag-modernize na. Tulungan na lang natin yung mga ibang hindi pa nag-modernize. Bigyan natin sila ng solusyon dito, bigyan pa natin sila mas malaking panahon at ipaintindi sa lahat na hindi naman ito desisyon lang dahil gusto lang nating magbago. Meron po itong dahilan sa kalikasan. Nakaugnay po ito sa pagkakaroon ng climate change na kapag hindi natin pigilan, patuloy na magiging mabagsik ang mga pag-ulan, ang mga pagbaha, na siya magiging cause naman ngayon ng pagkasalanta ng maraming ari-arian at maraming pamayanan. Konektado po lahat yan. So, ayusin na lamang. Gaya nga ng sinabi ko kahapon, gawin na lang natin ang tama. Ayusin natin. Hindi yung basta na lang sabihin natin na wag na magmodernisa. May dahilan po yan. Yan po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Contreras.